Magandang gabi po sa bawat isa. Good evening po. Wala mo ata, marimla kayo. Parang nilalamig kayo. Sino pong masaya na nandito siya sa loob ng sanktuaryo ng ating Panginoon? Amen. At ngayon po, napakabilis ng panahon. March na tayo. Parang kainan lang po tayo nag-celebrate ng New Year, ng Pasko, New Year, ng yung araw ng mga puso. At ngayon naman po, summer na talaga. Palapit na naman ang summer. Hindi natin namamalayan, unahan ko na kayo, Merry Christmas. Napakabilis po ng panahon. At ngayon po, natapos na tayo tungkol po kung sino po yung maraming natutunan itong nakaraan na buwan patungkol po sa pag-ibig. Napakasarap po, napakaganda po kung paano po tayo ngayon namulat kung ano yung totoo o anong ibig sabihin ng pag-ibig. At ngayon naman po sa buwan ng Marso, may panibago na naman po tayong series at napakaganda po nito. Yung Living in the Last Hour. Yung nabubuhay po tayo sa mga huling panahon o huling oras sa panahon po natin. Ang sabi nga po ng mga sa Bible po, napakarami pong tinatalakay patungkol po sa salvation at pagdating po sa end times. Itong dalawang ito. Kaya nga po, ito po ay pag-aaralan natin. At napakaganda po na malaman po natin para tayo bilang mga mananampalataya ay laging maging handa. Laging handa po sa pagdating po ng ating Panginoon. Sino na ho ba yung gusto ng makasama ang ating Panginoon? Malakas yung amen. At pag ganyan po yung sagot ninyo, ready kayo. Dahil kahit na anong gawin po natin, talagang haharap tayo sa ating Panginoon. Kaya nga po, hayaan ninyo na basahin ko po itong nakasulat sa 1 John chapter 2 verse 18. Dear children, this is the last hour, and as you have heard that the Antichrist is coming, even now many Antichrists have come. This is how we know it is the last hour. Tayo po sa mandaling manalangin. Ama, muli nagpapasalamat po kami. Unang-una sa pag-iingat po ninyo sa amin, sa pagdalo po namin dito. Panginoon, maraming salamat din at binigyan mo kami ng kalakasan. Kalakasan upang gamitin namin sa aming paglilingkod sa inyo sa pagpupuri po. Salamat na kanina po na kami ay habang nagpupuri, pinadama mo na po ang iyong presensya, Panginoon. Maraming salamat po. Salamat din po, Panginoon Diyos, sa gagawin mong mga himala, mga milagro, Panginoon, sa buhay namin sa gabing ito. At alam po namin, Panginoon, may lalaya sa anumang bisyo, Panginoon Diyos. Merong gagaling sa inyong makapangyarihang pangalan sa anumang uri ng karamdaman, Panginoon. At Panginoon Diyos, meron din pong maaayos na mga relasyon, Panginoon Diyos. Panginoon, maraming salamat po. Malaya kayong kumilos sa aming kalagitnaan, banal na Espiritu Santo. Panginoong Jesus, ako po ay inyong takpan, lukuban ng inyong banal na dugo. At ang inyong mga salita lamang ang magiging salita ko, Panginoon. Empower me, anoint me, Panginoong Jesus. At nawa, Panginoon, sa bahay-sambahan na ito, walang ibang pangalan na pwedeng itaas kung hindi lamang ang pangalan mo, aming Panginoong Jesus. Maraming salamat po. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming idinudulog sa inyong makapangyarihang pangalan. Amen. Amen. Ang sabi po ng 1 John chapter 2 verse 18, Dear children, this is the last hour. Mga kapatid, ito na yung mga huling oras. Yung panahon po natin ngayon. And as you have heard that the Antichrist is coming. Tayo pong lahat alam natin na merong Antichrist. Yung mamumuno, yung sasakop sa buong mundo. At pahihirapan niya po ang mundo. Kaya naman dito sinasabi rin, even now, many Antichrists have come. Sino po yung mga sinasabing many Antichrists na dumating na po o nasa ating kalagitnaan?
Pag sinabi pong Antichrist, yan po yung mga kumukontra o lumalaban po sa ating Panginoong Jesus. Yung pong sinasabi nila na si Jesus ay hindi Diyos, tao lamang. Yan po yung mga Antichrist. Lahat po ng mga kumukontra sa katuruan po ng salita ng Diyos, yung tinutwist po nila, yung katotohanan, yan po yung mga Antichrist. Yan po yung mga kumukontra. And this is how we know it is the last hour. Mapapansin po ninyo, kapag nanonood tayo ng mga television, marami po mga preacher na kung pakikinggan mo, napakaganda po yung kanilang mga messages, yung mga sermon nila. Pero, meron po silang itinitwist, binabaligtad, binabago. Dapat po, diyan tayo maingat. Yan po yung mga Antichrist na napakagaling pong magsalita. Napakahalaga po na tayo po ay ma-remind, mapaalalahanan sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Dapat po, lagi tayong nagpapaalalahanan. Dahil po, napaka-imminent. Hindi natin alam kung kailan po yung rapture. Yung rapture po, walang palatandaan yan. Napanood na ho ba ninyo sa Facebook, yung bang naglalakad yung dalawa, yung isa nawala, yung isa naiwan. May sa service po sa bahay-sambahan, yung ilan nawala, yung iba, yung pastor naiwan. Wala pong palatandaan ang rapture. Kaya nga po dito, bakit ang devil, ang demonyo, si Satanas po, talagang ang trabaho niya, i-distract niya tayo. Yung pong guluhin niya, gambalain niya tayo para hindi tayo makapag-concentrate o hindi po natin mailaan yung ating paningin, yung panahon po natin para sa ating Panginoon. Napansin na ho ba ninyo? Kaya nga napakarami po ng mga Kristiyano sa panahon natin na lukewarm. Alam po ba niyo yung lukewarm? Yung malahininga. Na Kristiyano sila, pero sa bibig lang, pero hindi sa gawa. Wala sa puso po. Kaya nga po, marami rin yung natutulog sa kanilang pananampalataya. Maraming mga Kristiyano na Zimbabwe, nagsisimba lang pagkatapos umuwi. Ganun lang po yung kanilang mga ginagawa. Pero, Kristiyano po sila. Kaya, makikita po natin, sa mundo po natin ngayon, ang dami pong kinikilalang Diyos. Maraming kinikilalang Diyos, lalo na po sa India. Ilang Diyos yan, milyon-milyon po yata ang mga Sa Africa, ang dami rin po nilang Diyos. Ang mga Muslim, iba rin po yung Diyos nila, si Allah. Yung mga Diyos na iba po, yung mga Buddha. Pero, pansinin po ninyo, bakit ang pangalang Jesus, ang ating sinasamba dito sa Calvary Temple, Philippines Incorporated, kapag ito ay nababanggit, bakit kinaiinisan nila? Bakit nagagalit po sila? Ano ba ang ginawa ni Jesus? Nung kapanahunan niya po, ano ang ginawa? Itinuro lamang niya kung paano yung pamamaraan, yung pamumuhay na merong katuwiran, merong kabanalan upang ikaw ay makarating sa buhay na walang hanggan. Pero doon pa lang sa kapanahunan ng ating Panginoong Jesus, kinasusuklaman na siya. Wala naman siyang ginagawang masama. Napansin po ba ninyo yan? Kahit na po sa kapanahunan natin, i-share mo ang ating Panginoong Jesus, ang kanyang salita. Ano ang ginagawa? Nakakapanood kayo sa Facebook, yung pastor o yung mga nagsishare po ng salita ng ating Panginoon, anong ginagawa? Dinuduruan, sinasampal, sinisipa, binabato. Bakit itong mga Diyos na iba, hindi nila ginaganyan, hindi nila binabastos? Kasi alam ng kaaway si Satanas kung sino ang totoong Diyos. Kaya nga, lahat ng magagawa niya, ginagawa niya para sirain. Para tayo, mga mananampalataya, masira po yung ating pananampalataya. Alam ni Satanas na si Jesus, siya ang tunay na Diyos. Amen po ba? Sino ba sa mga Diyos na alam ninyo na iniharap kay Poncio Pilato? At pagkatapos yung mga tao
ipinagpalit nila si Jesus doon sa isang, kriminal. Mas gusto pa nilang pinalaya yung kriminal kesa kay Jesus na walang kasalanan. Ano pa ang ginawa nila sa kanya? Pinahirapan po. Nilating ko ng 40 minus 1, 39 lashes. Ipinabuhat sa kanya yung krus na mabigat. Sinuutan siya ng korona na tinik. Ipinako sa krus. Binutasan sa tagiliran. Pero, yung Jesus na yan, inilibing. 3 araw po. Ngunit, nabuhay siyang muli. Kaya alam ni Satanas kung sino ang totoong Diyos. Kaya yan ang pilit niyang sinisira hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa henerasyon po natin. Kaya nga po, dito, napakarami po yung mga Kristiyano na, nagiging, lukewarm. Dahil nga, walang ginawa ang demonyo kung hindi bantayan tayo. Para nga, maalis po yung ating pagkatingin, sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga, ano po ang dapat natin? Yung mga complacent, yung mga kampante na lamang na nakaupo, yung mga Zimbabwe, mga Kristiyano, magising tayo. Magising kayo sa inyong pagkatulog. Panahon na po para suriin natin ang sarili natin. Nasaan na ba tayo? Tayo ba ay natutulog? Yung faith ba natin, yung pananampalataya ba natin, stagnant ba yan? Nanatili na lang ba? Hindi na ba kumilos yan? Wala na bang nangyari? Ano ang sabi ng Romans chapter 13, verse 11? And do this, understanding the present time. The hour has already come for you to wake up from your slumber, because our salvation is nearer now than when we first believed. Tayo pong lahat, may kanya-kanya po tayong buwan, taon, kung paano po natin nakilala at tinanggap ang ating Panginoong Hesukristo bilang sarili nating tagapagligtas. Tama po ba? Kung 1960 ka, 1970, 1980, 1990, year 2000, naririnig po natin na ipinapangaral po na malapit nang dumating ang ating Panginoong Jesus. Tama po ba? At sa kasalukuyan kaya, itong 2025 na ito, itong gabing ito, gaano na po kaya kalapit ang pagdating ng ating Panginoong Jesus? Naisip na ho ba ninyo yan? Kaya nga po dito, ano ang sinasabi sa Romans chapter 13 verse 11? And do this, gawin ninyo ito, sabi ni Paul. Unawain ninyo ang kasalukuyan, ang panahon natin. Ano ba yung panahon natin? Ano ba ang nangyayari? Meron po mga balibalita na gera. Ang Israel, lahat ng mga nakapalibot na malalaking bansa sa kanya, gusto siyang durugin, mawala sa mapa. Nangyayari po yan. Paano yung mga masama? Lalo pa pong nagiging masama, nagpapakasama pa sila. Nandyan po yung ama ni rape yung sarili niyang anak. Yung lolo, yung apo niya. Ganyan na po kasama. Yung isang anak, ewan ko po kung ninyo sa Facebook yun, yung bang, meron siyang anak, imbis na alagaan niya yan, ang ginagawa niya? Umiinom. Sinabihan lang siya ng nanay niya. Ano ang ginawa niya sa nanay niya? Penumbok na po. May nga black, kayang ima. Pinakulong po ng nanay. Hindi matiis ng nanay. Binisita pa sa kulungan. Ang magulang, kahit kailan, hindi niya pwedeng itakwil ang kanyang anak. Pero ang mga anak, pwedeng itakwil ang mga magulang. Sa panahon po natin ngayon, nakikita natin, grabe po ang nangyayari. Kaya nga po, ano ang sinasabi dito? Our salvation is nearer now than when we first believed. Kung noong 1960, nakilala mo na ang ating Panginoon, yung mga pangyayari noon po, hindi ganyan kasama. Ngayon, pasama, 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 pasama ng pasama. Nakukuha po ninyo? Naunawaan po ba ninyo? Nagiging mapagmasid ba kayo sa kapaligiran? Kaya dito ang sinasabi po dito, the hour has already come for you to wake up. Magising na kayo. Sa inyong pagkatulog bilang mananampalataya.
Kaya nga po, ang Book of Romans na isulat po ni Paul noong pong 57 AD. At ngayon po, 2025 na. Almost, o more than po 2,000 years po. Sinasabi na po ito. Ipinapangaral na po yung pagdating ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga, ang una po nating puntos, let's wake up from our slumber and stop enjoying living in sin. Stop. Hintuan na ninyo. Hindi po yan pakiusap. Utos. Hindi lang po natin pag-aaralan kung hindi dapat gawin natin. Kung sino man po ang gumagawa pa o nag-i-enjoy pa sa kasalanan, stop enjoying living in sin. Totoo po tayong lahat. Nandito pa tayo sa mundong ito. Nandito pa tayo sa laman, sa katawan po nating ito. At nakakapag-commit pa po tayo, nakakagawa pa po tayo ng kasalanan. Pero magbuhat noong tinanggap mo si Kristo bilang tagapagligtas mo, personal na Panginoon mo po, tagapagligtas mo, dapat nabago ka. Dapat yung pag-i-enjoy mo sa paggawa ng kasalanan, nawala po yan, nabura. Bakit? Dahil ikaw ay bagong nilalang na. Amen po ba? At yung pong grasya, yung biyaya ng Diyos. Ano ho ba ang sabi ng Titus chapter 2 verse 11 to 12? Ano po? For the grace of God that brings salvation, sabi po dyan, has appeared to all men. Ano po? Verse 12, it teaches us to say, to say no. To say no saan? To ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Yan po yung biyayang natanggap po natin. Na siya po yung nagbago sa atin. At pwede nating sabihin kahit anong klaseng kasalanan yan, no. Nasa sa atin lang po kung papayagan natin maghari ang kasalanan. Nasa sa atin po yan. Binigyan po tayo ng free will ng Diyos. Kaya nga po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 34, ano po ang sabi? Think carefully about what is right. Pag-isipan ninyong mabuti kung ano yung tama. And stop sinning. Huminto kayo sa pagkakasala, sa paggawa ng kasalanan. For to your shame, I say that some of you don't know God at all. Kanino ba pinatutukoy ito ni Pablo sa mga Kristiyano po sa Korinto? Kristiyano la po rin po. Kaya nga po, ang salita ng Diyos hindi talaga magbabago. Hanggang ngayon, At sinasabi po sa atin, think carefully. Mag-isip kayo ng mabuti. Ano ba ang tama? Bilang mga mananampalataya po at nag-aaral ng salita ng Diyos, dapat alam natin kung ano ang tama sa mali. Amen po ba? Kaya nga po dito, kung tinanggap mo na si Kristo ng buong puso mo, nananahan yan sa puso mo, hindi pwedeng hindi ka malaya sa kapangyarihan ng kasalanan. Hindi pwedeng hindi ka lumaya. Ano man po yung strongholds ng kaaway na yan. Ano man po yung ginagawa mo, yung pamumuhay mo na mali noon, nung tinanggap mo si Kristo bilang sarili mong tagapagligtas, binago ka niya sa pamamagitan po ng kanyang iyaya. Hinugasan niya tayo sa kanyang banal na dugo. Alam po ninyo, nasa sa atin yan Kung sincere po tayo na humingi ng kapatawaran sa ating Panginoong Jesus, kaya po nating gawin. Sa biyaya ng ating Panginoon, kaya po nating sabihin, no. Ano man po yung gawing panunukso ng kaaway sa atin. Amen po ba? Sa Romans chapter 6 verse 12 to 13, do not let sin control the way you live. Do not give in to sinful desires.
Do not let any part of your body become an instrument of evil to serve sin. Instead, give yourselves completely to God. For you were dead, but now you have new life. So use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of God. Do not let sin control the way you live. Sino po ang magkokontrol? Upang ang kasalanan po, hindi siya ang maghari, hindi siya ang masunod sa pamumuhay po natin, sa paraan ng pamumuhay po natin. Sino ang dapat magkontrol? Sino po? Ikaw. Ako, ikaw, tayo, lahat. Yan po yung ating trabaho. Opo, nananalangin tayo. Nabigyan po tayo ng kalakasan ng Diyos, ng katatagan, upang mapagtagumpayan po natin ang mga pagsubok, mga problema, mga kasalanan na dumarating po sa atin. Pero, tayo po ang may control sa sarili po natin. Amen po ba? At ano po ang sabi dyan? Do not give in to sinful desires. Huwag kayong bumigay. Huwag ninyong pahintulutan. Sabi po dyan, yung sinful desire po ninyo. Natin. Yung makalaman. Ano po yung lust of the flesh? Na yan. Yung mga desire po natin. Ano yung ninanasa ng laman na ito? Karamihan po madalas ang ninanasa ng laman na ito yung makakasira sa atin. Yang mga gustong-gusto niyang gawin. Ano po yung gusto niyang gawin? Ano ba yung mga sinful desire na yan? Yung pag-Netflix, yung pagbababad sa cellphone, yung mga games na yan. Ano po, nauubos ang oras. Pagkatapos, uutusan ka lang, mainit pa ang ulo mo. Yan po yung sinasabi dito. Huwag kayong bumigay. Huwag ninyong hayaan na maghari yan. Maghari yung games na yan. Maghari yung Netflix na yan. Maghari niya yung maghapon ka nag-i-scroll. Ano po? Nasisira ang mga oras. Do not let any part of your body become an instrument of evil to serve sin. Huwag ninyong hayaan anuman yung parte ng katawan ninyo, ng kabuuan ng pagkatao ninyo na magamit sa gawa ng kasalanan o mag-commit ka ng kasalanan. Magmula sa iyong kaisipan, sa iyong mata, sa iyong tenga, sa iyong bibig, sa iyong labi, sa iyong dila, sa iyong puso, sa iyong kamay, sa iyong paa, even our stomach, our tummy. Paano nagagamit yan sa kasamaan? Kapag sobra ka ng matakaw, busog ka na, gusto mo pa, kumain ka pa. Kaya nga yung buong katawan po natin, ang sabi po dyan, give yourselves completely to God. Hindi po sinabing half, hindi sinabing 50-50, ang sinabi complete. Ang ibig sabihin, buo, magbuhat sa bumbunan mo hanggang talampakan. Yung buong pagkatao mo, ipagkaloob mo, ihandog mo sa Diyos. Kaya sa Romans chapter 12 verse 1, ano po ang sabi? Na itong katawan na ito, dapat dalhin natin as a living sacrifice. Pleasing. Kaaya-aya sa Diyos. Paano maging kaaya-aya yan? Natural. Gawin mo kung ano ang salita ng Diyos. Huwag kang mamuhay sa kasalanan. Amen po ba? Nagkakasala po tayo pero hindi na natin sinasadya ngayon at hindi na po tayo natutuwa. Hindi na natin pinaplano na magkasala tayo. Amen. So use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of God. Sa 2 Corinthians chapter 7 verse 1, because we have these promises. Dear friends, let us cleanse ourselves from everything that can defile our body or spirit, and let us work toward complete holiness because we fear God.
Because we have these promises. Marami pong pangako ang Diyos na nakasulat po dito sa kanyang banal na kasulatan. Matatanggap lang po natin yan, mararanasan lang po natin kung tayo po ay masunurin. Alam po ninyo, tuwing tayo po ay sinusunod natin, ang kanyang mga utos, lagi pong merong gantimpalayan. Naranasan na ho ba ninyo yan? Sino na ho ba yung sumunod dito sa mga pinag-uutos o sa mga promises ng ating Panginoon? Ano po? Naranasan na ba ninyo na pinagdamutan kayo ng Diyos dahil sumunod ka? Na nakapadi na kasi dininanda ka nan din eh. Ang Diyos po, pag humatol po siya, tama po lahat yan. Walang katuldok na kamalian. Kaya nga po, ano ang sabi niya? Let us cleanse ourselves from everything that can defile our body or spirit. Meron po tayong robe of righteousness. Ano po? At yung robe of righteousness po na yan po ay ibinigay sa atin. Kaya nga po, yan ba ay narudumihan ba? Opo. Dahil, ano po yan? Halimbawa, ginagamit mo yung cellphone mo. Pagkatapos habang nag-scroll ka, nag-pop up po yung napakagandang babae pero walang saplot. Nadudumihan po yung ating kaisipan. Ano po? Kaya ano ang dapat natin gawin? Ano po? Linisin natin yan. Totoo po, nilinis na tayo. Hinugasan na tayo sa dugo ng ating Panginoong Yesus. Pero meron tayong dapat gawin. Ano po? Kapag ganyan yung mga nangyayari, ano man yung mga nagagawa po natin, nadudumihan po yan, lalong-lalo na yung hindi kaaya-aya sa harapan ng Diyos. O kontra sa kanyang mga salita. Narurumihan po yan. Kaya dapat magpalinis po tayo sa ating Panginoong Yesus. Hindi po magsasawa ang ating Panginoon. Ano po? Dahil yan ang gusto niya, yung maging malinis ang kanyang mga anak. Kaya nga po, let us cleanse ourselves from everything that can defile our body or spirit. Hindi lang yung katawan, pati yung espiritu po natin. Ano po? Nanghihina po yan. Sino po nakakaranas dito na nanghihina yung kanyang espiritu? Pero kapag lumapit ka sa ating Panginoon, nagpalinis ka, humingi ka ng tawad, nararamdaman mo, yung pag-ibig ng Diyos, yung kapatawaran na gusto niyang mangyari po. Kaya nga, and let us work toward complete holiness. Sino yung magtatrabaho? Si Jesus ba? Ano po yung nakasulat dyan? Let us, sabi po dyan, work toward conflict. Sino po magtatrabaho ngayon? Tayo. Ano po? Maliwanag po ba? Nauna. Kasi po, kung mananalangin tayo, Panginoong Yesus, bigyan mo po ako ng kalakasan na ako po ay magtagumpay sa mga problema, sa mga pagsubok, sa mga kasalanan. Totoo po, bibigyan kanya ng kalakasan. Pero sino yung gagawa para magtagumpay ka? Sino po? Tayo. Amen po ba? Malinaw po ba? Meron po tayong responsibilidad na itong robe of righteousness na ito, mapanatili po nating malinis. Amen. Kaya nga po, doon sa Matthew chapter 5, verse 48, ito po, nalinawan po kami dito. Ako rin po, nung aking pinag-aaralan ito, dahil naririnig ko po itong Matthew chapter 5, verse 48, ang sabi po dyan, be perfect, for your heavenly Father is perfect. Paano po natin nauunawaan ito? Ako po, nauunawaan ko ito para maging perfect ka. Halimbawa, nagkasala ka, tumayo ka, manalangin ka, humingi ka ng tawad, magbasa ka ng salita ng Diyos. Pero noong pong National Convention po ng CTMI, Calvary Temple po, Ministry, na ginawa po dyan sa Laos, noong pong nakaraang Martes, naging malinaw po sa amin. Sabi nga ni Pastor Manny sa akin dahil magkatabi po kami, pakiramdaman ngini kemo, aintindihan na.
Ikwake yan. Paano? Tayo pong lahat, dumaan po tayo nung nag-aaral po tayo, may mga quizzes po tayo, may exam po tayo, di ba? Yung quizzes po natin, kung 50 yan, 50 po yan, mga question na yan, dapat para pumasa ka, makakuha ka ng kalahati. O kaya more than doon sa kalahati. Pero kung nakakuha ka ng 50, ano ang ibig sabihin nun? Perfect ka. Di ba? Meron din pong mga major exam po yan. Kapag po yan, pinagsama-sama, dapat makakuha ka ng pasado. Di ba? O kaya, perfect ang score mo. Sa ating mananampalataya, paano tayo nagiging perfect? Ganito po yung illustration ni Pastor Hill del Rosario. Halimbawa, sino po sa inyo kanina, bago kayo pumunta rito, nararamdaman ninyo na parang tinatamad kayo? Hindi na ako pupunta sa church. Mag-go online na lang ako. Parehas lang naman eh. Pero, ang ginawa niyo, nagbihis kayo. Pumunta kayo ngayon dito, nag-attend kayo, nandiyan kayo ngayon. Perfect kayo. Bakit? Dahil napagtagumpayan ninyo doon sa sitwasyon na yan. Perfect po kayo. Ano pa? Sino pa yung mga driver dito? Papambira, walang driver, ang daming sasakyan dyan, ang po motorsiklo. Alam mi kay bande, espiritual rin kami kay bandi ka rin. Sino po yung mga driver? Taas ang kamay. Tayong mga driver po, lahat tayo na experience po natin kung paano ang nagdadrive sa Pilipinas na napakadisiplina ng mga driver. Di ba? Nagdadrive ka ng maayos, tas bigla na lang may magkakat sa iyo. Dati, ang ginagawa mo, pinapatulan mo. Sinasabihan mo ng hindi maganda. Pero ngayon, dahil nandito na si Kristo sa puso mo, kinat ka. Lord, ingatan mo po itang driver ito. May paboren, may aksidente. Hindi mo pinatulan. Yung sinasabi ng kaaway na habulin mo, hindi mo pinatulan, pinag-pray mo pa. Ang ibig sabihin nun, perfect ka. Napagtagumpayan. Hindi mo pinatulan yung sinasabi ni Satanas. Perfect. Di ba? Doon sa sitwasyon na yun. Ngayon nalinawan kami. Oo nga, pwede kang maging perfect. Kaya nga sinabi ng ating Panginoong Jesus, be perfect, for your heavenly Father is perfect. Tama. Ano pa yung magandang modelo na ayon sa salita ng Diyos? Si Joseph, nung tuksuhin siya ng asawa ni Potiphar, ano ang ginawa ni Joseph? Tumakbo po siya. Hindi niya pinatulan yung asawa ni Potiphar. Perfect po. Doon sa sitwasyon na yon, si Joseph. Ano pa po yung pinakamagandang halimbawa? Noong si Jesus, pagkatapos niya pong nag-ayuno ng 40 days and 40 nights, ang sabi po ng salita ng Diyos, idinala siya ng banal na espiritu sa ilang, sa disyerto. At doon pala sa disyerto ngayon, nandun si Satanas. Naghihintay siya. Tinukso po ng 3 beses si Jesus, pero hindi po bumigay si Jesus. Kaya nga pala sinabi niya, be perfect, for my heavenly Father is perfect. Nagawa po ni Jesus na magtagumpay. Perfecto talaga ang ating Panginoong Yesus. Perfect po siya. Kaya pala ito yung sinasabi niya, maging perfecto kayo. Dahil yung Ama ko na nasa langit ay perfecto. Kaya pala nating gawin na maging perfect. Amen po ba? Malinaw po ba sa atin? Kaya nga po sabi ni Pastor Manny rin kanina, sino yung may mga asawa na singer? Ngayon, pag kumakanta na yung mga asawa po natin, lumayo ka na lang. Huwag mo nang papatulan. Perfect ka. Amen po ba? Perfect. Sa mga sitwasyon na yan, nakikita po natin ngayon.
ngayon po naging malinaw po sa atin. Kaya nga, napakaganda po na nag-aaral ng salita ng Diyos. Sa 1 John chapter 3 verse 6 to 10, no one who lives in Him keeps on sinning. Wala po yung nabubuhay kay Kristo. Yung Him dyan, si Kristo. Ano po? Ang patuloy na nagkakasala o gumagawa ng kasalanan. No one who continues to sin has either seen Him or known Him. Kung patuloy kang gumagawa ng kasalanan, hindi mo pa kakilala si Jesus. Hindi mo siya lubos na kakilala. Kaya ano po ang sinabi dyan sa verse 7, Dear children, do not let anyone lead you astray. The one who does what is right is righteous. Huwag ninyong hayaan na kung sino man, yung malid ka niya, yung mahikayat ka niya. Ano po? Na gumawa pa ng kasalanan. Sabi niya, and the one who does what is right is righteous. Kung sino yung gumagawa ng matuwid, ay siya yung matuwid. Just as He is righteous. The one who does what is simple is of the devil. Kung sino daw po yung gumagawa ng kasamaan, ano ang sabi diyan? Is of the devil. Bakit? Because the devil has been sinning from the beginning. Wala pong ginawang mabuti ang demonyo, si Satanas. Kaya kung ikaw ay gumagawa ng hindi maganda, ng kasamaan, ano po, sino kaya ang iyong kasama? Sino yung BFF mo? Natural, si devil. Nandiyan po, maliwanag yan. Ano po? Pastor, yung bang pagsisinungaling kahit maliit, kasalanan ba? Tandaan po ninyo, sa Diyos, wala pong maliit at malaking kasalanan. Lahat yan, kasalanan. Ano po? Hindi po katulad sa Katoliko, nakalimutan ko na yun. May binyel, merong ano pa yun? Yung mga kasalanan na yan, wala pong ganyan sa Diyos. Sa salita ng Diyos. Lahat, maliit man yan, malaki yan, kasalanan po sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Naku, huwag na kayong gagawa ng dahilan. Mag-reason out ka pa. Ano po? Kaya nga po, dito sinasabi, doon sa, the reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. No one who is born of God will continue to sin. Amen. Ba, ako ata sasangayon. Siguro ako pa may born again. Maliwanag po dito, ano sabi? Sa verse 9. Verse 9 po yan. No one who is born of God will continue to sin. Amen po ba? Nagkakasala po tayo, pero hindi na natin sinasadya. At hindi tayo nag-i-enjoy. Hindi tayo natutuwa. Hindi natin pinaplano. Amen. Pag nakakagawa po tayo ng kasalanan, napakabigat sa ating damdamin. Lord, sorry po. Nagkasala na ako na naman po kaya kayo. Dapat ganun po yung reaction natin. Hindi yung, alina ako pa, yan. Itang marinig ka mo. Kunwari marinig ka mo manyang tawad, pero anak ang kaburing gawang kasalanan. Ingay na. Dapat po, yung talagang remorse ka. Ano po? Yung talagang hirap ka sa iyong kalooban. Nakagawa ka ng kasalanan. Ano pa po ang sabi diyan? No one who is born of God will continue to sin because God's seed remains in them. Ano po yung seed dito na sinasabi? Dito po, yung salita po ng Diyos. Yung seed na yan. Ano ba ang sabi? They cannot go on sinning. Kapag yung salita ng Diyos, kaya nga sabi ni David, Thy word have I hid in my heart that I might not sin against you. Ang salita mo, Panginoon, tinatago ko, inilalagay ko dito sa aking puso upang hindi ako magkasala laban sa iyo.
The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. No one who is born of God will continue to sin because God's seed remains in them. They cannot go on sinning because they have been born of God. This is how we know who the children of God are and who the children of the devil are. Anyone who does not do what is right is not God's child. Yung mga gumagawa po ng hindi tama, hindi matuwid, o gumagawa ng kasalanan, ano po ang sabi diyan? Is not God's child. Hindi kayo anak ng Diyos. Kayo ay anak ni devil, ni Satan. Ganyan lang po yan. Ano pa ang sabi? Nor is anyone who does not love their brother and sister. Yung may mga bitterness pa dyan. Yung may mga unforgiveness pa sa puso na yan. Hindi kayo anak ni Jesus. Kapag meron pa kayong ganyan. Malinaw po ba? Tahimik kayo eh. Parang naunawaan ho ba natin? Dapat hindi po natin binabaliwala yan. Kaya nga, ito ang sinasabi, yung una nating tinalakay po, dapat mapagmasid tayo. Dapat nagpapaalalahanan tayo sa isa't isa. Baka yung pananampalataya natin, tulog. Baka tulog tayo. Kaya nga po, dapat mapaalalahanan po tayo. Ano ang sabi pa? Wake up. A Christian who has been born again will no longer live and enjoy sin. Alam po ninyo, nagpunta po kami sa Capas, doon po sa birthday ni Pastor Sen Aguilar. Isa po sa matanda o naunang mga manggagawa po dito sa church night. At meron po siyang church doon. Ngayon po, ang humahawak doon, ang namumuno po sa kanila yung anak niya, si Pastora Tess. Yung asawa po ni Pastora Tess, habang kami po ay nagkukwentuhan, kumakain, sabi niya, Baluyo, dakalareng Kristiyanong born again. Siyempre, minisip ka. Kristiyanong born again. Noong pong kapanahunan ni Emperor Constantine, ito po yung emperor na napakasama. Na lahat ng mga Kristiyano pinahuhuli niya po. Yung tunay po mga Kristiyano nananampalataya sa ating Panginoon. Ano po ang ginagawa niya? Parang meron pong isang malaking astrodome. Doon sa gitna na yon. Nandun po, pinapako niya sa krus ang mga Kristiyano. Sinusunog niya. Ilalagay niya sa gitna, pakakawalan yung gutom na mga leon. Pinakakain niya lahat po yan. Pero nagtataka siya, bakit hindi nababawasan? Bakit hindi sila sumusuko? Lalo pa silang dumarami yung mga Kristiyano na yan. Kaya naisip niya, gawin na lang niya pong national, yung nagpalabas siya ng decree, presidential decree, na ito ang Kristyanismo sa buong Romano, sabi niya, lahat, Kristiyano na. Kaya po naging Kristiyano, ang lahat. Anong nangyari po? Yung mga tao po doon, dahil nung bago i-declare yung mga na yan, ang dami nilang sinasamba. May sinasamba po sila, si Zeus, si Venus. Si Venus po. Marami silang Diyos. Kaya nga po anong ginawa? Yung Zeus na po na sinasabi na yan po yung rebultong ginawa nila kasi hindi sinasanay na sumasamba na walang mga imahen. Kaya po, dyan nangyari yan. Yung Zeus, yan po yung ginawa nilang si Jesus. Yung pong si Venus, yan po si Mary. Ginawa nilang mga ngayon po, yung mga tunay na mga Kristiyano, nagprotesta sila. May atanggap yan. Makanyan, hindi ganyan ang buhay ng Kristiyano. Kaya po, dyan po lumabas yung protestante. Nagprotest po yung mga tunay na mga mananampalataya. Kaya po, dyan, nakita natin. Tinatawag silang mga Christian, pero hindi naman sila born again. Sa loob po ng bahay-sambahan, ganyan din po nangyayari yan. Marami pong Kristiyano, maraming nag-a-attend ng church, pero hindi sila
born again. Ano ba ang ibig sabihin ng born again? Ito po yung personal na nakilala mo ang ating Panginoong Jesus. Tinanggap mo siya bilang sariling tagapagligtas mo. At noong tinanggap mo siya, merong malaking himala na nangyari sa iyong buhay na bago ka. Yung luma mong buhay, yung mapanagkas ka, mapaglaram ka, mapangupit ka, mapagsagot ka sa iyong mga magulang. Nawala yan. Yung 2 Corinthians 5:17. Si Kristo na ngayon yung nakikita sa iyo, nagyahari sa iyo. Yun yung mga born again. Yung mga sumusunod dito sa salita ng Diyos. Ang Pilipinas tinatawag na Christian nation. Lahat. Pero hindi lahat born again. Yun lang sumusunod sa mga utos ng ating Panginoon. Sila lang ang born again. At makikita yan sa kanilang mga pamumuhay. Kaya nga po, tayong mga natutulog, unti-unti o hindi unti-unti, talagang nagigising tayo. Nagigising yung mga natutulog ngayon sa kanilang mga pananampalataya. Nagiging maliwanag po sa atin. Kaya po ako, pag nananalangin ako, Panginoon, sabi ko po, buksan mo yung mata ng puso ng bawat isa't isa sa amin. I-enlighten mo yung aming mga kaisipan, yung aming thoughts, yung mind po namin, na tuwing aming naririnig, pinakikinggan ang iyong salita o even minemeditate ang iyong salita, makita po namin, makuha po namin, malaman namin yung mga deep secret things ng iyong mga salita upang kami, Panginoon, yung ugat namin lalong lumalim sa iyong mga salita at maging matatag ang aming mga pananampalataya. Ito po yung dapat na makita po sa atin. Pangalawa po, let's wake up from our slumber and realize, sabi po dyan, time is getting short. Totoo po, paiksi ng paiksi ang panahon natin ngayon. Malapit na, imminent po yung pagdating ng ating Panginoong Jesus. Kaya dapat magising na tayo. Kung sino man yung natutulog sa inyong mga pananampalataya, magising na po kayo. Hindi po biro ang pumunta sa impyerno. Dito pa lang, yung paghihirap po, minsan, hindi na natin matiis. Lalo na pagdating na yan, pagpasok na ng March, April, painit ng painit. Dito pa lang, hindi na natin kaya yan eh. Kaya nga, karamihan, pumunta ka sa mga, dati po, yung mga may aircon, yung mga may kaya lamang. Pero ngayon po, kahit na nandun ka sa mga squatter, meron na rin po silang naka-aircon na rin sila. Bakit hindi na nila matiis ang init? Paano kaya sa impyerno pa? Kaya dapat ma-realize po natin, malaman po natin, maunawaan natin na napakaikli na lamang ng oras. Sa Romans 13 verse 11 after 14, and do this, sabi po ulit, understanding the present time, the hour has already come for you to wake up from your slumber. Because our salvation is nearer now than when we first believed. Then the night nearly over. Alam po ninyo, itong nangyayari sa atin na kahit na maliwanag, yan po yung sinasabing, the night is nearly over. Tapos sabi, the day is almost here. Yung maliwanag, yung pagdating ng ating Panginoon. Malapit na po. So let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Let us put aside. Itabi po natin, itabin natin, ihiwalay na natin. Ano po yung mga gawain po ng mga masasama. Tanggalin na po natin yan. Ano ang sabi? Put on the armor of light. Ano yung dapat nating isusuot? Sa Ephesians chapter 6, nandyan po yung armor ng ating Panginoon. Kung babasahin po ninyo yan, nandyan po yan ang dapat na isuot po natin. Sa verse 13, let us behave decently. Sabi po dyan, as in the daytime, not in carousing, not in drunkenness, not in sexual immorality and debauchery, not in dissension and jealousy. Rather, clothe yourself with the Lord Jesus Christ. And do not think about how to gratify the desires of
the self, of the flesh. Ano po? Clothe yourselves with the Lord Jesus Christ. Ano po? Paano kaya yung cloth? Paano pa ito na gagawin po natin? Ano? I-cloth mo, bihisan mo. Ano po? Paano kaya yan? Para bang damit yan? Na isusuot po natin? Ano? Siguro po ganyan. Ano po? Pero paano po yan? Ito po. Bigyan natin ng kahalagahan ito. Ang salita po ng Diyos sa atin. Ito po yung magtuturo sa atin. Sabi ko nga po, ang salita ng Diyos, ang lahat ng mga nakasulat dito sa Bible na ito, hindi po isinulat ito at basahin natin, pagkatapos pag sinunod po natin, magkakaroon ng kabigatan yung sarili natin. Hindi po mabigat ang utos ng Diyos. Kaya lang nagiging mabigat ang salita ng Diyos, ayaw nating sundin. Ang gusto natin, yung laman pa. Kaya nagiging mabigat po yan. Naunawaan ho ba natin? Pero kapag sinunod mo, sabi ko nga po, ang salita ng Diyos, ipinamuhay mo, magaan po yan. Merong kapayapaan. Merong kasaganaan. Makikita mo po sa iyong sarili. Totoo ang salita ng Diyos. And do not think about how to gratify the desires of the flesh. Huwag na po nating isipin. Huwag ninyong pagmuni-munihan. Ano po? Na kung ano yung gusto ng laman. Ano ba yung gusto ng laman? Ang gusto ng laman dyan. Ano? Huwag ka nang magbasa ng salita ng Diyos. Huwag kang mag-aral. Huwag kang manalangin. Huwag kang pumunta ng CU. Huwag kang makisali sa CU. Huwag ka nang pumunta sa prayer meeting. Ano? Diyan ka na lang sa bahay. Mag-online ka na kamo. Sino po yung nakaranas na mag-online dito? Taas ang kamay. Sinungaling kayo pag hindi nyo naranasan yan. Ano po? Ano? Kapag naka-online kayo, anong ginagawa ninyo? Nakahiga. Ano pang ginagawa ninyo? Bala mo, manalbe ka sine. Ale? Nagluluto, naglalaba, naliligo. Di ba? Ano po? 74 ka kanita, ka-perfect. 65. Tingkay na. Para maging perfect ka, alam mo naman kung ano yung tama. Alam mo naman kung ano yung ikinasasaya ng iyong kaluluwa, ng iyong espiritu. Tama po ba? Kayo ba, nung nagpunta kayo dito, ngayon nandito kayo, malungkot kayo? Nangihinayang ba kayo na nandito kayo? Wala pong mali sa naka-online. Kung binibigay mo talaga totally yung panahon mo na habang nakikinig ka, nandun ka. Hindi yung meron kang ginagawang iba. Ano po? Marami po kasing ano yan mga disguise. Ano po? Yung online na yan. Karamihan tamad pumunta ng church. At ayaw nang magbigay ng offering at saka ng tithes nila. Iniiwasan na lang nila yon. Pero pag nandito ka, dahil mahal mo ang Diyos, love the Lord thy God with all your heart, soul, mind, and strength. Talagang gagawin mo ang lahat. Kaya nga sinabi doon saan, completely, ibigay mo completely, buong buo yung sarili mo sa Diyos. Ano man po yung meron tayo. Kaya nga po, yung mga Roman Christian noon, kung yan po, sinabi na ni Paul sa kanila na napakalapit na, ano po, yung pagdating ng ating Panginoon. Kaano pa kaya ngayon sa panahon po natin? Kaya nga, dapat lagi pong nakatuon yung ating kaisipan sa ating Panginoong Yesus. Sa Ephesians chapter 5, verse 15 to 20, be very careful then how you live. Maging maingat kayo kung paano kayo mamuhay, sabi po diyan.
not as unwise, but as wise. Maging maingat kayo kung paano mamuhay. Hindi katulad ng mga mangmang, kung hindi ng mga matalino. Sabi po, making the most of every opportunity because the days are evil. Making the most of every opportunity. Dapat kung ano po yung opportunity na nandyan sa natin, sa harapan po natin. Ano ba yung mga opportunity na yan na dapat natin gawin? Ano po? Yung pag-share ng Word of God. Baka marami pa po sa ating mga mahal sa buhay na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Opportunity na po yan. Gawin po natin yan. Ano po? Para yung mga bakanting mga upuan po na yan, mapuno ang kasama po natin, yung mga kanya-kanyang pamilya po natin. Gusto ba ninyo, kayo lang nasa langit? Pagkatapos yung mga kamag-anak ninyo, mga mahal ninyo sa buhay, magulang ninyo, kapatid ninyo, nakatingala sila. O Pedro, o tayo mo sinabi, o talakang gewa. O tayo mo sinabi, kaya kami ating palang banwa. O tayo mo sinabi, kaluguran na kaming Jesus. Gusto po ninyo yon? Tapos ikaw nakatingin ka. Trabaho po natin yan. Responsibilidad po natin yan. Ano ang sabi sa verse 17 ng Ephesians chapter 5? Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Ano ba yung gusto ng Diyos? Nagawin po natin. To preach the gospel. Diba? To make disciples. Teach them to obey all I have commanded you. Ituro ninyo lahat. Ituro ninyo sa kanila kung ano yung mga kautusan ko o yung mga itinuro ko. Ang sabi po ng Panginoong Jesus. Kaya, ano pa ang sabi? Do not get drunk on wine which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Napaka-importante po ng banal na Espiritu. Kapag tayo po ay napil ng Spirit, ng Holy Spirit, katulad po nila Peter, yung 120 disciples po, nung mapil sila ng Holy Spirit, ano po ang nangyari? Napakatapang po nila. Si Pedro na duwag, tumayo, nangaral, 3,000 souls ang naligtas, ang tumanggap sa ating Panginoon. Ganyan po, kapag tayo, ang banal na Espiritu ay nasa sa atin po. Speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord. Always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Revelation chapter 22 verse 12 to 14. Look, I am coming soon. My reward is with me. And I will give to each person according to what they have done. Dapat po meron tayong ginagawa. Ano ang sabi diyan? My reward is with me and I will give to each person according to what they have done. Ano ba ang ginawa mo ngayon? Bilang mananampalataya, ano ang ginawa mo? Nakapaghikayat ka ba ng kaluluwa para sa ating Panginoon? Nasharean mo ba ang pamilya mo, ang mga karetes mo, ang mga kapatid mo? Nagawa mo ba yon? Para magkaroon ka ng reward. Tandaan po ninyo, tayong lahat, may reward po tayo. Ayon sa mga ginawa po natin, sa mga mabubuting ginawa po natin. Ano pa po ang sabi? Verse 13, I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Dapat ma-realize po natin yan. Ano po? Maunawaan natin. Ano pa po ang sabi ng verse 14? Blessed are those who wash their robes, that they may have the right to the tree of life and may go through the gates into the city. Blessed are those who wash their robes. Sino po yung maglilinis, maghuhugas? Ano po? Tayo po, paano natin nilalabhan ang mga damit natin, lalo na yung mga puti? Paano nananatili na puti yung mga damit nating puti? Ano ang ginagawa natin? Binababad natin yan. Nilalagyan pa natin ng Clorox. Ano po? Pagkatapos, noon po, ibinibilad pa yan. Ano po? Para manumbalik yung kaputian. Tayo po, paano natin nililinis yung sarili natin? Ano po? Paano po?
Natural po dito sa salita po ng Diyos. Kaya nga, sanctify. Ano po? Ang nagsasanctify, ang naglilinis, nagsiset apart po sa atin ang salita ng Diyos. Dito po natin malalaman. Kaya kapag binabasa mo ang salita ng Diyos, nakikita mo yung sarili mo. Kung ano yung dapat pang isuko mo. Kung ano yung dapat pang ipabago mo sa Diyos. Ano po? Kaya nga, blessed are those who wash their robes, that they may have the right to the tree of life and may go through the gates into the city. Kung madudumihan pala, pinanatili mong marumi yung balabal mo, wala kang karapatan, sabi diyan, doon sa tree of life. And may go through the gates into the city. Hindi ka makakapasok doon sa gate ng city na yan. Kapag marumi, hindi mo nilinis yung balabal na yan, yung robe mo na yan. Malinaw po ba sa atin? Na tayo mismo, meron po tayong i-exert. Para po maging malinis. Tayo ngayon ang maglilinis niyan, maglalaban niyan. Tayo ang gagawa ng magbasa. Hihingi lang tayo ng wisdom, ng knowledge sa banal na Espiritu. I-guide niya tayo. Sa Revelation chapter 22 verse 7, "Look, I am coming soon. Blessed are those who obey the words of prophecy written in this book." Sino daw po yung mga pinagpala? Yung mga sumusunod lamang. Yung mga hindi sumusunod, natural, hindi ka pagpapalain. Napakasimple po. Ano po? Look, Jesus is coming very soon. Don't waste your borrowed time from God. Amen po ba? Let's wake up from our slumber. Pangatlo po, focus your life on Jesus again. Focus. Pag sinabing focus, yung manatili kang nakatingin kay Kristo. Ano po? Yung pong mga athlete, yung mga tumatakbo niyan, kapag nandun na po sila sa paligsahan sa mga competition na tanyag, katulad po ng Olympic, saan sila nakatuon? Sa finish line. At gagawin po nila kung ano yung magagawa nila, yung makakayanan nila para makarating sila sa finish line. Marami pong Kristiyano ngayon ang nadidistract sa mga bagay-bagay sa mundong ito. Nadidistract tayo saan po? Yung bang natutuon yung pansin po natin sa mga material na bagay. Kung ano po, gusto mo magkaroon ng lupa, ng bahay, ng kotse, ng magandang trabaho, na magkaroon ka ng asawa. Pumili kayo, hingin niyo sa ating Panginoon. Marami po, yung iba na mamasyal po, pumupunta sa iba't ibang lugar. Noon po, sa kapanahunan namin, kapag saan ka pupunta? Sa Baguio, sa Pangasinan, sa Tagaytay, ganyan lang. Pero ngayon, saan kayo magbabakasyon? Saan kayo mamamasyal? Sa Taiwan, sa Hong Kong, sa Japan. Yan, busy ang mga tao ngayon. Sa ganyan. Kaya nga, sabi diyan, focus your life on Jesus again. Hindi po masama yan. Pero ang importante, sino yung binibigyan mong importansya? Priority. Kaya nga sa Hebrews chapter 12 verse 1 to 2, ang sabi? Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith. Sino po yung huge crowds na yan? Yan po yung mga heroes of faith sa Bible. Let us, sabi po, strip off every weight that slows us down. Especially the sin that so easily trips us off. Ang isang sasakyan po, kapag umaakyat yan, sa matarik na daan, kapag punong-puno po yan ng karga, po ang ginagawa? Nahihirapan na yan, hindi talaga makausad. Hindi ba binabawas, tinatanggal po yan? Ganito po yan. Tayo po, bilang mga mananampalataya, ho ba yung mga kabigatan na yan na nagpapabagal po sa atin para umusad yung ating pananampalataya? Natural po mga kasalanan yan.
mga binibigyan natin, mga priority po yan, na hindi naman dapat ang bigyan mong priority ay ang Diyos. Kung yung mga blessing na yan ang nagbibigay sa iyo, yan ang nagpapabigat sa iyo para umusan yung iyong pananampalataya, aba, isuko mo yan sa ating Panginoon. Ang bigyan mong priority, yung blessor, hindi po yung blessing. Amen po ba? Kaya ano sabi, especially the sin that so easily trips us up. Ano ba yung mga kasalanan na yan na nagpapabigat sa iyo? Yan ang nagiging reason, kadahilanan para ikaw ay manlamig. Sa iyong pananampalataya. Let us run with endurance the race God has set before us. Alam po ninyo, itong takbuhin po natin ito. Itong race na atin pong kung saan tayo kasama po. Hindi po ito pabilisan. Patsagaan po ito, patatagan. Marami po tayong madadaanan na hurdles. Alam po niyo yung hurdles, yung sa track and field, yung nilulundagan po nilang ganyan. Marami. Tayong mga Kristiyano, marami po yan. Nadadaanan natin. Ang pinag-uusapan, gaano ka katibay? Magtsatsaga ka ba o susuko ka? Let us run with endurance the race God has set before us. Yan po yung inilagay po sa atin ng Diyos. Sa harapan po natin para takbuhin natin. Magtyaga po tayo, magpatuloy tayo, maging matatag tayo. Ano po ang sabi dito? We do this by keeping our eyes on Jesus. Paano natin gagawin yan? Yung pagtakbo natin. Yung ating mata, yung ating faith po natin. Nakatuon lamang sa ating Panginoong Jesus. Ano ang sabi niya diyan? The champion who initiates and perfects our faith. Siya po yung champion. Bakit siya ang champion? Dahil napagtagumpayan niya, nagawa niya ang lahat na yan. Lahat po na nakasulat sa Bible, napagtagumpayan o nagawa po ng ating Panginoong Jesus. Kaya siya ang champion eh. Siya yung pinakamagandang modelo. Because of the joy waiting him, he endured the cross, disregarding its shame. Now he is seated in the place of honor beside God's Father, God's throne. Napagtagumpayan niya ngayon. Ano yung premyo? Ayun, katabi niya po ang Ama sa trono. Tayo, kapag nagtagumpay po tayo, nagpatuloy po tayo, makakasama niya tayo. Makakasama natin si Jesus. Yun naman po yung ating premyo. Kaya wag po tayo sumuko. Magpatuloy lamang po tayo. Amen po ba? Sa Romans chapter 8, verse 5 to 8, those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires. Yun daw pong nabubuhay, yung sa laman, yung kanilang kaisipan ay nakatuon sa yan, kung ano yung gusto ng laman. Kaya sabi, but those who live in accordance with the Spirit have their mind set on what the Spirit desires. Ano ba ang gusto ng Espiritu? Ano ang gusto ng Espiritu? Mamuhay ka na may kabanalan, may katuwiran. Mag-meditate ka na salita ng Diyos. Yan ang gusto ng banal na Espiritu. Yung gawin natin para yung Espiritu natin tumibay, lumakas. Mag-attend ka ng CU. Sino yung wala pang CU dito? Ang dami pa pala. Mga forerunner, karakalda pa pala rin eh. Ingay na. Ini-invite po namin kayo. Kasi sa CU po, dito makikita po ninyo kung paano pa lalago yung inyong pananampalataya. Hindi po katulad dito ngayon, nakikinig lang kayo sa akin, ako lang nagsasalita. Sa CU po, merong interaction, interactive. Pwede kang magtanong. Pwede mong sabihin kung ano yung nasa sa loobin mo. Diyan lalago ka. Merong mga word of encouragement kang maririnig po diyan. Kaya nga dapat ganun po yung dinidesire natin. The mind governed by the flesh is death. But the mind governed by the Spirit is life and peace.
Amen po ba? Yung pong kapag ang banal na Espiritu, siya yung nag-ahari sa iyo, meron pong sabi diyan, kapayapaan. Ano po? May buhay. Sino ba yung buhay na yan? Ano po? Si Jesus. Ano po? Siya yung buhay. Ano po? Kapayapaan. Sino rin yan? Si Jesus pa rin po yan. Ang kapayapaan na galing kay Jesus, hindi pwedeng tumbasan ni Elon Musk sa kanyang 500 billion na kayamanan. Hindi niya mabibili yan. Yung kapayapaan na yan. Kaya nga, the peace that transcends all our understanding will guard our heart and mind in Christ Jesus. Yan po yung kapayapaan na yan. Ano pa po ang sinasabi diyan? Sabi po dito, the mind governed by the flesh is hostile to God. Ano po? Yung kaisipan na yung naggo-govern, nagahari, yung flesh, hostile po, laging laban yan sa Diyos. Totoo po ito. Bakit hindi po ninyo gawin? Kung ano yung hostile, ano ba yung masama? Ano ba yung kontra sa Diyos? Lahat ng hindi ayon sa salita ng Diyos, hostile sa Diyos yan. Kontra po yan. Lahat ng kontra sa salita ng Diyos, hostile sa Diyos. It does not submit to God's law, nor can it do so. Those who are in the realm of the flesh cannot please God. Kung namumuhay ka pa rin ayon sa iyong laman, hindi mo pwedeng mapasaya, hindi mo pwedeng ma-please ang Diyos. Dahil ang Diyos, banal po ang Diyos. Matuwid ang Diyos. Kahit na maliit lang na kasalanan na yan na meron ka, hindi mo kailanman mapiplease ang Diyos. Kasalanan po yan. Kontra, hostile sa Diyos yan. Tandaan po natin yan. Sa 1 John chapter 2 verse 15 to 17, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. Ano ba yung mahalin mo yung mundo? Sabi nga po ni Pastor Manny kagabi, halimbawa, bumili ka ng alahas. Alahas. Pagkatapos, dahil mahal siya, hindi mo siya masyadong ginagamit. Baka maalis yung pagkaginto. Peke pala yan Ingkay na. Pero, bago ka mamatay, ilang beses mo kayang naisuot? Hindi siya worth. Dahil pinahalagahan mo siya. Ayaw mo siyang maluma. Sa mga bahay po natin, hindi ba may mga plato pa tayo nakadisplay dyan, nakatago? Hindi natin ginagamit, hindi natin pinagagamit. Bakit? May sentimental value. Balo mo, minanane pang lola mo yan, kang lola na. Kaya pepamana kaya katamo. Yung pong gamit, noong plato na yon, hindi nangyari, hindi nagamit. Bakit? Saan ba ginagamit yung plato? Pag kumakain, nilalagyan ng pagkain yan. Hindi na-serve yung purpose nung plato na yung kahit na maganda pa, kahit na ginto pa yan. Wala, masisira po lahat yan. Yung mga sapatos po natin na kamamahal na ayaw natin gamitin. Pagkatapos nung gamitin natin, natunaw na pala. Hindi mo na magamit. Yung damit mo na napakaganda na mahal, ayaw mong gamitin. Baka lumuma. Noong gamitin mo naman, kinain na pala ng ipis. Butas-butas na. Yan po yung sinasabing pagmamahal sa mundong ito. Natural, kapag may binili po tayo, kahit na mahal yan, gamitin natin. Para maging worth, pakinabang. Amen po ba? Ko sasali nung makanyang pala yung gawan nyo. O nung sali kayo, nung ayaw pala buring gamitan, pagwadro yung agad. Tsaka yung display. Lawen-lawen mo niya mo. Ingay na. Ito po yung sinasabi, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world.
The world and its desires passed away, but whoever does the will of God lives forever. Amen po ba? Ano ba ang will? Ano ba yung kagustuhan? Ano ba yung plano? Yung plano po ng Diyos, ang ano po natin, ang nasain po natin. Dahil yung plano po ng Diyos sa atin hindi masama kung hindi bigyan tayo ng buhay na masagana. Buhay na mahaba. Ano po? Yan po yung plano ng ating ng ating Diyos. This life where we live will surely come to pass. Itong buhay po na ating ipinamumuhay ngayon, lilipas po yan. Ang lahat po lilipas. Pero ano sabi? Only God and His plans will last. Focus on Jesus. Mag-review na po tayo. Wake up from slumber. Ano po yung una? Stop enjoying living in sin. Realize time is getting short. Focus your life on Jesus again. Last verse, Revelation chapter 3, verse 1, 3. Write this letter to the angel of the church in Sardis. This is the message from the one who has the sevenfold Spirit of God and the 7 stars. I know all the things you do. All-knowing po ang Diyos natin. And that you have a reputation for being alive, but you are dead. Sabi niya po dyan. Wake up! Strengthen what little remains, for even what is left is almost dead. Ano po? Ano ang sinasabing, but you are dead? Dati anak kang kasipag, king ministry na ng Diyos. Ala kang absent, kareng ganang services. Di na tangitang panahon, metod-tod ka. Mila ko kagana. Kay ano po ang sabi? But you are dead. Ngayon, mamamatay na ka. Nano itang mamamatay nga itang espiritu mo. Yung espiritu mo, unti-unti nawawala ng koneksyon sa Diyos. Pagkatapos ano po ang sabi? Wake up. Migising ka. Ikaw matutod, strengthen what little remains. Palakasin mo yung maliit. Yung kokonti. Ano sabi? For even what is left is almost dead. Yung natitira na yan, nakakaunti. Parang mamamatay na rin. Ang sabi po diyan, I find that your actions do not meet the requirements of my God. Nakikita ko, sabi niya, yung ginagawa mo, parang hindi umaabot doon sa requirements ng Diyos. Ng Diyos ko, sabi po ni John dito, pagkatapos po, go back to what you heard and believe at first. Bumalik ka doon sa nauna. Ano ba yung nauna? Yung first love mo. Paano ka ba noong una mo nakilala ang ating Panginoon? Paano yung first love mo? Hindi ba mainit na mainit ka? Lagi kang nasa church, nananalangin ka, nagbabasa ka ng salita ng Diyos. Yun ang sinasabi dito. Balikan mo yun. Balikan mo yung first love mo. Ang sabi po niya, hold to it firmly. Panghawakan mo ng mahigpit, ng mabuti. Ano ba yung natutunan mo? Ano ba yung nalaman mo? Yung salita ng Diyos. Repent and turn to me. Huwag ka nang maging hambog, huwag kang mapagmalaki. Magsisi ka at manumbalik ka sa akin, sabi po ng ating Panginoong Hesus. If you don't wake up, kung hindi ka magigising, ang sabi, I will come to you suddenly. Ako'y darating. Sabi po dyan, pupuntahan kita. Sabi niya, as unexpected as a thief. Katulad ng isang magnanakaw. Ang mga magnanakaw po, hindi nagpapaalam yan. Dumarating na lang po yan. Ganyan lang. Kapupuntahan ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga po, wake up from your slumber. Magising ka sa iyong pagkatulog. Jesus is coming very, very, very soon. Amen po ba? Pagpalain po ng Diyos ang kanyang banal at makapangyarihan na salita. At nawa, sa gabing ito, tayo pong lahat na narito, mga nakarinig po ng salita o ng mensahe ng Diyos, nagising po tayo.
Tandaan po ninyo, hindi po biro-biro ang panahon po natin. Nakikita po natin kung ano po yung mga senyales, kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Nangyayari na po ang karamihan. Kaya nga po, tumingin lang tayo sa ating Panginoong Hesus. Manatili po tayo matatag. Amen po ba? Tayo pong lahat ay tumayo, tatanggap po tayo ng banal na hapunan.